Please subscribe Tito Manny Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ng awayan. Malapit na itong bahay ni Rina, sana hanggang sa matapos ay wala pong maging problema. Meron pong nag-comment, may nag-comment po, sabi niya ay bakit daw inabot ng 1.1 samantalang bungalow lang naman daw yung bahay. May nag-comment at nabasa po natin yon. Pero papaliwanag po natin yan. Pero bago po yan, siyempre ako muna po ay bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. At patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Edna Vlog. Ito po yung video at ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Rowie Name. At ito na nga po yung video, panoorin po natin at talaga nga namang napakaganda ng bahay ni Rina. Ito po, panoorin po natin. Ilang ulit na rin nadapa di lang malala, dami ng pagkukulang, di ko na mabilang. Magtiwala ka lang, itawag mo sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan, ituloy ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod, tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang. Ngayong nandito ka na, aatras ka pa ba? Wag na, hingin mo'y di makakaya. Palaging may pag-asa, magtiwala ka lang, itawag mo sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan, ituloy ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod, tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, maraming pagsubok man ang dumating, tumuloy ka lang, lahat ay lilipas din. Huwag kang bibitaw,
Kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban, huwag kang hihinto. Ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lulang, kumapit ka lang. Yung po, napanood po natin yung video, no? Talaga nga naman, napakaganda po ng bahay ni Rina. At nasa trusses na po sila, nasa taas na talaga sila. Sana wala pong maging problema, hanggang sa matapos itong bahay ni Rina. Una sa lahat, siyempre, maraming salamat po doon sa mga taong nagmamahal kay Rina, doon po sa mga patuloy na sumusuporta kay Rina, maging doon po sa mga sponsor ni Rina na lagi pong naandyan, upang sa ganun ay guminhawa at maging maayos ang kalagayan ni Rina. At siyempre, ay panalangin po nating lahat ay gumaling na po si Rina ng lubusan, at sana ay wag na pong pagtalu-taluhan ang buhay ni Rina, kasi pamilya din po yan, siyempre medyo masakit din po sa kanila yan, na kung ano-ano po naririnig nila tungkol po doon sa mga ibang tao, tungkol po sa pamilya nila, medyo masakit po yan sa kanila. Yung mga yan hindi naman po robot, tao po yung mga yan, may puso at may damdamin, masasaktan po. Kaya sana po ay iwasan po natin na masaktan yung pamilya ni Rina, lalong-lalo na po siyempre si Rina, kapag ito po ay talagang yung magaling na at nakita niya po yung hindi magagandang salita para po sa kanila or sa kanilang ina, siyempre masasaktan po si Rina. Kawawa naman po yung bata. Kaya yun, doon po sa may nag-comment, may nag-comment na bakit daw po inabot ng 1.1 milyon itong bahay ni Rina, samantalang bungalow lang naman daw po. Yan po kasi, depende po sa laki ng bahay. Naniniwala naman po ako na may mga 300 to 400,000. Pwede ka na po magkaroon ng bahay na bungalow. Depende po sa laki nung bahay, kasi sobrang mahal na po ngayon ng materyales. Kami po ay talagang umaaray, Kami po kasi wala pa pong isang taon nung kami ay nagpagawa ng bahay dito po sa hindi pa po tapos, parang renovation lang po ito. Malaki-laking halaga po ang aming binitawan dahil po sa kamahalan talaga ng materyales. At ramdam na ramdam talaga, kasi ang pagpapabahay po, dead money yan, kaya medyo masakit sa bulsa, bagamat siyempre yan po ay habang buhay naman na ating gagamitin. Yun na, kay Rina, ay medyo malaki po itong kay Rina. Nakikita naman po natin, medyo malawak po itong kay Rina, at siguro ang mga ginamit pong bakal dito, lalong-lalo na sa poste. Yung poste, kailangan po dyan 12mm ang gagamitin po na bakal dyan. Kung gusto pong magkaroon pa ng mas mataas pa, second floor, pwede mo pong gamitan ng 16mm. At depende po yan kung ilang bakal ang ilalagay. Pero ang kadalasan po ay 6 na bakal. 4 lang pwede na Tapos maliliit lang na bakal, 10mm. Kaya lang, siyempre, ito pong dait ay daanan po ito ng bagyo. Ito po ang Camarines Norte, daanan din po yan ng malalakas na bagyo. Kaya kung magpapagawa ka po ng bahay dyan, dapat po talaga yung matibay na. Yung pong gagamitin na bakal ay dapat yung mga standard na bakal ayon doon po sa plano ng bahay. Nakalagay naman po yan doon sa plano ng bahay. At yun naman po ay may engineer, kaya may plano po yan, meron po yung plano sigurado. Ang ginamit po na trusses dito ay bakal. Nakita po natin, bakal, hindi po kahoy. Ang bakal po medyo may kamahalan, pero ang kahoy ganun din po. Medyo may kamahalan din po ang kahoy. Kaya lang, siyempre, ang problema po sa kahoy
ay baka anahin, ano, kung hindi po maayos ang pagkakalagay ng yung sa anay sa paligid, ano, ay pwede pong akyatin ng anay yung taas, ano, at delikado po ang kahoy. Kaya mas maganda na rin po yung bakal, ano po, basta maganda ang pagkakakabit, ano po. At maaaring ang ginamit na bakal dito ay kung di siparling ay tubular, ano po. Yan po ay depende sa kapal na inilagay doon po sa trusses, ano. Depende po sa kapal. Ano, pag medyo makapal, talagang mahal po 'yan. Ano, sa mahal po ng materialis ngayon, yung kabuuan nung yung bakal pa lang po na ginamit sa taas ay talagang medyo madugo na po 'yon. Ano, tapos yung finish po nito, medyo matindi pa po dito yung finish. Kung ilang semento po ang gagamitin, ano. At sa ilalim po ng bahay, maaaring may tie beam po 'yan, ano. Maaaring may tie beam po 'yan yung bahay ni Rina kasi nga daanan nga po ng bagyo itong norte, ano, kailangan po na matibay talaga yung pagkakagawa ng bahay, ano po. At siguro yung mga pinto nito, ano, pagka po nagtitipid ay plywood ang gagamitin, ano. Pero pagka hindi, yung talagang magagandang pinto na po yung mga nara, kahit hindi nara, ano, basta magandang kahoy ang gagamitin sa pinto. At yung bintana ay ano, pwedeng sliding window, ano. Siyempre hindi naman po kailangan hindi po pwedeng sliding window lang, ano. Meron pa po yung ano sa ibabaw, ano bang tawag doon, para hindi ka manakawan, ano, yung may bakal sa ibabaw para hindi manakawan, ano po. Kaya sa mahal po ng materialis ngayon, ano, at sa labor na lang po ay pwedeng abutin ng mga ganung halaga, ano. At ang isa pa po rito ay ito po ay may engineer, ano, ito po ay may contractor. Ano, siyempre hindi naman po kukontratahin niya, nalugi sila. Ano po, hindi naman po yung kukontratahin na sila po ay lugi. Siyempre kahit papaano yung kikita po sila. Ano po, ganun po 'yun, ano. Kaya ito pong bahay ni Rina ay inabot ng 1.1. Tipid pa nga po 'yan. Sa tingin ko ay medyo tipid pa po 'yan, ano. Kung yung mga ginamit na bakal dito ay talagang standard, ano po. Depende na po 'yan doon sa engineer. Pero nasa plano naman po 'yan at mababasa po 'yan doon kung ano po yung mga dapat gamitin doon sa bahay, ano. At pwede naman pong reviewin 'yan nung nagpapagawa, ano, at tingnan kung ano po yung mga inilagay talagang bakal doon, ano po. Kaya 'yun, ano, talagang medyo mahal, ano. Medyo mahal po talaga ang pagpapabahay ngayon. At ako po ay naniniwala na ito ay bagamat kumita yung contractor dito ay hindi po ganoon kalaki. Ano, yung kumbaga ay tamang-tama lang. Ano po, mahal po kasi ang magpabahay po talaga ngayon. Ano, lalong-lalo na po itong kay Rina, medyo malaki po ito, nakikita ko . Ano, medyo malaki po yung kanyang bahay, kaya medyo madugo talaga ang gastusan dito. Ano po. Pero kung maliit lang po ito, ano, yung 500,000 ay maaaring umasya na. Ano po, yung 500,000. Pero hindi pa po yung mga bakal po noon ay hindi pa po ganoon kaganda. Ibig sabihin yung medyo tipid ng konti. Ano po yung bakal na gagamitin doon. At siyempre yung timpla ng simento, ano, yung timpla ng simento dapat nasa standard din po yung pagtitimpla ng simento. Ano, kasi kung hindi po tama yung timpla ng simento ay delikado rin po yung bahay, ano. Ayun, ano, yung bahay po kasi talagang sa mga panahon ngayon ay talagang medyo mahal po ang magpatayo ng bahay. Swerte nga po yung pinapatayuan ng Kalingap. Yung pong pinapabahayan ng Kalingap, ay talagang napakaswerte po nila. Kasi yung ibang tao, ito po, katotohanan po ito, no? Yung pong ibang tao, matagal na po sa abroad, hanggang sa ngayon, ay wala pa pong bahay. Ano, buti na lang po kami, bagamat wala pong nag-abroad sa amin, ay meron po kaming bahay. Ano po? Meron po kaming tinitirhan na sariling amin. Ano po? Yung po, sinagot ko po yung comment nung nag-comment po na bakit daw po doon kamahal yung bahay ni Rina, ano. Pero kayo po, kung naniniwala kayo sa akin, ay okay lang. Kung hindi naman po ay okay lang. Kung ako po may mali, pagsabihan niyo po ako. Ano po? Kaya yun, ano, maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.